Tahimik ang gabi, pero sa loob mo, may mga tanong na hindi mo mabitawan. Bakit parang ang tagal ng tugon ng langit? Pero kaibigan, baka ang tanong ay hindi kailan, kundi handa ka na ba talagang magtiwala? Sa bawat paghihintay, may ginagawa ang Diyos. Hindi mo lang nakikita, pero gumagalaw siya. Sa mga sandaling hindi natin nauunawaan ang kanyang katahimikan, doon niya mas malalim na binubuo ang ating pananampalataya. Sabi sa awit 20:14, umasa ka sa Panginoon, magpakalakas ka at magpakatatag ang iyong loob. Oo, umasa ka sa Panginoon, hindi ka nag-iisa, hindi ka nakakalimutan, may layunin ang lahat ng bagay. Handa ka na bang makinig, hindi lang sa mensahe, kundi sa mismong tinig ng Diyos na bumubulong ngayon sa puso mo? Simulan na natin. May mga araw na tila ang langit ay tahimik, pero sa katahimikan may paanyaya. Isang paanyaya mula sa Diyos na tumigil ka muna at pakinggan siya. Hindi ba't mas madalas tayong lumalapit kapag may kailangan? Pero ngayong sandaling ito, hindi ka tinatawag ng Diyos para humingi. Tinatawag ka niya para magtiwala. Ang puso ng Diyos ay hindi natutulog. Habang ikaw ay naghihintay, siya ay kumikilos. Ang bawat segundo ng katahimikan, may binubuo siyang bago sa iyong loob. Bagong pananampalataya, bagong lakas, bagong pag-asa. Hindi kanyang layunin na ikaw ay malito, kundi madala ka sa mas malalim na tiwala. Sabi sa awit 37:5, ipinagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong lakad, magtiwala ka sa Kanya at Siya ang gagawa. Hindi mo kailangang unawain ang lahat, kailangan mo lang sumama sa Kanya. Ang Kanyang plano ay hindi palaging mabilis, pero laging perpekto. Sa bawat araw na parang walang sagot, may hinahanda siyang sagot na higit pa sa iyong hinihiling. Hindi Kanya pinapatagal, pinapalalim ka niya, pinapanday ang puso mo para sa mas dakilang layunin. Ngayong umaga, hayaang bumaba ang kapayapaan ng Diyos sa puso mo. Huwag kang magmadali, hindi pa huli, hindi ka naiwan. Narito ang Diyos, handa kang yakapin at patatagin. Buksan mo ang puso mo ngayon, dahil sa susunod, tayo ay mananalangin ng masinsinan. Isulat sa comments, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyong panahon. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin babago ng buhay. Tahimikin mo muna ang puso mo. Ihiwalay mo ang sarili mo sa ingay ng mundo ngayon. O pumikit ka kung maaari, lumalim ka sa hininga. Dahil sa mga sandaling ito, hindi lang basta panalangin ang ating gagawin. Ito ay paglapit, isang taimtim na pakikipagtagpo sa Diyos na alam ang bawat hibla ng iyong buhok, bawat pintig ng puso mong napapagod sa paghihintay. Huwag mong pigilan ang luha kung nararamdaman mo itong dumadaloy. Dahil sa presensya ng Diyos, ang bawat luha ay binibilang. Ama naming nasa langit, sa umagang ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong bukas at handang sumunod. Hindi namin nauunawaan ang lahat, ngunit gusto naming magtiwala. Sa bawat araw na tila walang tugon, sa bawat gabi na puno ng tanong, tinataas namin ang aming pananampalataya sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na hindi kailanman nahuhuli at hindi kailanman nagkukulang. Tulungan mo kami, O Diyos, na makita ka sa gitna ng katahimikan. Sa gitna ng paghihintay, ipaalala mo sa amin na hindi ka kailanman tumigil sa pagkilos. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Inaalay namin ang lahat ng plano, lahat ng pangarap, lahat ng hinanakit at pangamba. Kung kami man po ay nagreklamo, patawarin mo po kami. Hindi namin alam ang kabuuan ng iyong plano, ngunit alam naming ito ay mabuti. Sabi mo sa Jeremias chapter 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi ikabubuti ninyo, mga planong magbibigay sa inyo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Panginoon, hawakan mo ang puso namin at turuan mo kaming maghintay ng may pananampalataya. Inilalapit din po namin ngayon ang mga taong dumadaan sa mahirap na pagsubok ng paghihintay.
Yung naghihintay ng kagalingan, naghihintay ng trabaho, naghihintay ng direksyon, naghihintay ng himala. Sa bawat saglit ng pag-aalinlangan, O Diyos, punuin mo kami ng katiyakan, punuin mo kami ng kapayapaan. Sa bawat oras na kami ay natutuksong magreklamo, ituro mo sa amin ang landas ng pasasalamat, sapagkat sa pasasalamat tumitibay ang pananampalataya. O Espiritu Santo, bumaba ka ngayon sa amin, yakapin mo kami, damhin mo ang mga pusong nangungulila sa iyong presensya, sa mga nanlalamig, silaban mo ang apoy, sa mga pagod na, bigyan mo ng bagong lakas, sa mga nawawalan na ng tiwala sa panahon ng Diyos, ibalik mo ang pananampalataya. Alam naming sa bawat paghihintay, may ginagawa ka na. Sa bawat pintuan na tila sarado, may mas maganda kang inihahanda. Huwag mo po kaming hayaang bumitaw, huwag mo kaming hayaang sumuko. Panginoon, hinihiling namin ang kagalingan para sa mga may sakit. Hinihiling namin ang trabaho para sa mga walang hanapbuhay. Hinihiling namin ang kapayapaan para sa mga pamilya na magulo. Hinihiling namin ang kaliwanagan para sa mga nalilito. Ikaw po ang aming pag-asa. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang Diyos na hindi natutulog at hindi sumusuko sa amin kahit kailan. Salamat sa iyong walang hanggang awa. Salamat sa iyong pagkilos kahit hindi namin nakikita. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa mga pagkakataong pinangunahan ka namin, sa mga panahong hindi kami nakinig. Sa halip na manalangin, nagduda kami. Sa halip na magtiwala, nagreklamo kami. Ngunit sa oras na ito, O Diyos, tinatanggap namin ang iyong habag. Tinanggap namin ang panibagong simula na nanggagaling sa iyo. Bigyan mo po kami ng pusong mapagkumbaba, pusong marunong maghintay, pusong marunong magpasalamat kahit wala pa ang sagot. Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyo. Sa kabila ng aming mga tanong, pinupuri ka namin. Sa kabila ng aming paghihintay, sinasamba ka namin dahil hindi nagbabago ang iyong kabutihan. Sabi mo sa awit 46:10, tumahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Tumatahimik kami ngayon, O Diyos, upang marinig ang iyong tinig. Magsalita ka po sa amin. Bigyan mo kami ng mensahe na magpapalakas, magpapaliwanag at magpapaalala sa amin kung sino ka. Sa mga pagkakataong kami ay nauubusan na ng lakas, ika'y ang aming sandigan. Sa mga oras na wala na kaming masabing panalangin, ang puso na lang namin ang sumisigaw sa iyo. Salamat, O Diyos, sapagkat hindi mo kami kailanman tinalikuran. Hindi mo kami iniwan kahit isang saglit. Habang kami ay nagtitiwala, ikaw ay kumikilos. Habang kami ay nananalangin, ikaw ay gumagawa. At habang kami ay lumuluha, ikaw ay bumababa upang yakapin kami. Hindi kami mawawalan ng pag-asa, sapagkat ang Diyos na aming sinasamba ay Diyos ng himala, Diyos ng kagalingan, Diyos ng katiyakan. Hindi lang sagot ang ibinibigay mo, binibigay mo ang sarili mo sa amin. Kaya't ngayon tinatanggap namin ang iyong presensya. Tinatanggap namin ang iyong kapayapaan. Tinatanggap namin ang katiyakang hindi mo kami iiwan kahit gaano pa katagal ang paghihintay. Panginoon, sa umagang ito inilalapit namin ang lahat ng iniiyak ng aming puso. Ang mga panalangin na hindi namin masabi sa iba. Ang mga pangarap na tila matagal nang nakakalimutan. Alam naming wala ni isa sa mga ito ang nakakalimutan mo. At sa oras na ikaw ang kumilos, lahat ay biglang babaguhin. Kaya ngayon, tinataas namin sa iyo ang bawat kahilingan, binibitawan namin ang bawat pagkontrol, at buong puso naming sinasabi, hagase ang iyong kalooban, O Diyos. Ngayong tapos na ang ating panalangin, manatili sa katahimikan sandali. Damhin mo ang presensya ng Diyos, hindi aksidente na nakikinig ka ngayon. Hindi ito simpleng video lang. Ito ay paanyaya. Paanyaya ng Diyos na bumalik ka sa Kanya. Paanyaya ng Diyos na tumigil ka sa pagmamadali at magtiwala. Huwag mong bitawan ang pananampalataya dahil ang Diyos na pinaniniwalaan mo ay tapat, makapangyarihan at higit sa lahat,
siya ay kasama mo. Mag-iwan ka ng isang komento ngayon ng pananampalataya. Maraming mga Pilipinong nanonood ng mga panalangin katulad nito ay madalas nagsusulat ng, Panginoon, Ikaw ang aking sandigan. Maaari mong ilagay ito o isulat ang iyong sariling panalangin sa comments. Isama mo rin ang pangalan ng isang taong gusto mong ipagdasal. Sama-sama tayong mananalangin at kung hindi mo pa nagagawa, pindutin mo ang subscribe. Huwag mong hayaang mapalampas mo ang bawat araw na hindi naririnig ang tinig ng Diyos. Pagkatapos nito, may mensahe pa siyang gustong sabihin sa iyo. May isang kwento sa Biblia na paulit-ulit na nagpapalakas ng loob ko, lalo na kapag parang ang lahat ay natatagalan. Ito ang kwento ni Jose, anak ni Jacob. Bata pa lang siya, binigyan na siya ng Diyos ng pangitain. Mga panaginip na nagsasabing siya'y itataas at magiging dakila. Pero bago dumating ang katuparan ng pangakong iyon, dumaan muna siya sa mga bagay na tila kabaligtaran ng pangarap. Isipin mo ito, ipinagbili ng sarili niyang mga kapatid, nilinlang, inalipusta, napunta sa kulungan kahit wala siyang kasalanan. Ang taong pinangakuan ng trono na uwi sa madilim na bilangguan. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, hindi ka ba magtatanong, Panginoon, nasaan ka? Hindi ba't may plano ka para sa akin? Pero si Jose na natiling tapat, hindi siya nagreklamo, hindi siya nagtampo sa Diyos. Sa halip, pinili niyang paglingkuran ng Diyos kahit nasa kadiliman siya ng sitwasyon. Saan man siya ilagay, gumagawa siya ng mabuti, pinagpala siya kahit sa kulungan. At noong dumating ang takdang panahon, inangat siya ng Diyos mula sa kulungan patungong palasyo. Mula bilanggo, naging tagapagligtas siya ng buong Ehipto. Isang posisyon na hindi lang sagot sa sarili niyang pangarap, kundi sagot din sa pangangailangan ng buong bayan. Bakit? Sapagkat sa kanyang paghihintay, pinanday ang kanyang puso. Sa kanyang pananampalataya, binuo ang kanyang katatagan. At sa kanyang pananampalataya, dinala siya ng Diyos sa kinalalagyan ng katuparan. Minsan, ang iniisip nating delay ay hindi naman talaga delay. Plano pala iyon ng Diyos para patatagin tayo. Katulad ni Jose, baka ang hinahanda sa iyo ng Diyos ay hindi lang para sa iyo, kundi para sa iba ring taong magiging bahagi ng himalang darating sa buhay mo. Tandaan mo, ang mga pangarap na galing sa Diyos ay hindi nakakalimutan. Maaring matagal, pero hindi ito mawawala. At sa kanyang perpektong oras, bigla na lamang itong mangyayari. Sa bawat taong nanonood ngayon na nasa kulungan ng kanilang buhay, nakakulong sa takot, sa pagkabigo, sa paghihintay na tila walang kasiguraduhan, gusto kong ipaalala sa iyo na may pag-asa. Gaya ni Jose, hindi mo kailangang maintindihan ang lahat ng nangyayari. Kailangan mo lang manatiling matapat, patuloy na magdasal, at patuloy na kumapit sa salita ng Diyos. Sabi sa Roma 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Walang nasasayang sa kaharian ng Diyos. Lahat ng sakit, luha, at paghihintay ay may saysay. At ang mga ito ay ginagamit ng Diyos para dalhin ka sa pangakong inihanda niya. Maraming tao ang sumusuko bago dumating ang araw ng katuparan, pero hindi ikaw, hindi ngayon, sapagkat pinapaalala ng Diyos sa iyo, anak, huwag kang bibitiw, naririnig ko ang mga panalangin mo. Hindi ko nakakalimutan ang mga pangakong binitiwan ko. Maaring iniisip mong napakatagal na ng lahat, pero sa kaharian ng langit, ang tamang oras ay hindi huli. Sa totoo lang, ang oras ng Diyos ay laging eksakto, wala siyang mintis. Kung kaya't sa araw na ito, pinapaalalahanan ka niya, manatili, maghintay, magtiwala. Darating din ang araw na ang mga tanong mo ay magiging patotoo. Ang mga luha mo ay magiging kagalakan. Ang mga Panginoon kailan mo ay mapapalitan ng salamat Panginoon sa wakas. Hindi mo kailangang maging perpekto habang naghihintay. Kailangan mo lang manatiling tapat.
Katulad ni Jose, gawin mo lang ang tama kahit walang nakakita. Magtiwala ka kahit wala ka pang nararamdaman. Manalangin ka kahit wala pang sagot, dahil habang ginagawa mo yon, ang Diyos ay gumagawa din. Hindi mo lang nakikita ngayon, pero siguradong darating ang araw, makikita mong lahat ng iyon ay may dahilan. Kung ikaw ngayon ay parang si Jose, nasa gitna ng pagkalito na pag-iiwanan, tila nakakalimutan, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang Diyos na kasama ni Jose sa bilangguan ay siya ring Diyos na kasama mo ngayon. At gaya ng ginawa niya noon, gagawin niya ulit. Iisa ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sa susunod na bahagi, tatalakay natin kung paano manatiling tapat sa kabila ng katahimikan. Paano ba magtiwala sa Diyos kahit hindi mo nararamdaman ang kanyang presensya? At ano ang mga simpleng hakbang para mas mapalalim ang relasyon mo sa Kanya habang naghihintay ka ng kasagutan? Ngayon, nais kong anyayahan kang magkomento. Isulat mo ang mga salitang madalas sabihin ng mga mananampalataya dito sa Pilipinas. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Maaari mo ring ilagay ang isang pangalan ng taong gusto mong ipanalangin. Sabay-sabay tayong mananampalataya. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang subscribe button dahil araw-araw may bagong panalangin, bagong salita at bagong mensahe ang Diyos para sa iyo. Marami sa atin ang handang maniwala sa pangako ng Diyos, pero hindi sanay maghintay sa proseso ng Diyos. At minsan, sa kalagitnaan ng paghihintay, unti-unti tayong nawawalan ng gana, ng sigla, ng tiwala. Ang dating taimtim na panalangin, nagiging tanong. Ang dating tiwalang puno ng pananampalataya, napapalitan ng buntong hininga. At bago mo mamalayan, reklamo na ang lumalabas sa labi, imbis na pasasalamat. Pero hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang dumaraan sa ganitong yugto. Pero may paalala ang Panginoon para sa iyo ngayon. Sa bawat himalang hinihintay mo, ang panibugho, ang pagmamadali at ang reklamo ay hindi magdadala ng sagot. Ang tiwala lang ang makakapasok sa mga pintuang isinara ng langit, hindi ang hinaing. Hindi masamang umiyak sa Diyos, pero may pagkakaiba ang iyak ng pananampalataya sa iyak ng pagdududa. Ang isa ay naglalapit sa Diyos, ang isa ay unti-unting lumalayo. Kaya't ngayon, habang ikaw ay nasa gitna ng isang espiritual na paghihintay, tanungin mo ang sarili mo, paano ako naghihintay? Sabi sa Filipos 2:14, gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang bulong-bulungan at pagtatalo. Ibig sabihin kahit ang ating reaksyon habang naghihintay ay mahalaga sa mata ng Diyos. Bakit? Dahil ang ating asal habang walang sagot ay kadalasang mas mahalaga kaysa sa mismong sagot. Ang ugali mo habang wala pa ang pinto ng sagot ay hinog na hinog para sa paghubog ng iyong karakter. Kapag tayo'y nagrereklamo, para nating sinasabi sa Diyos, hindi sapat ang ginagawa mo, hindi ko gusto ang paraan mo. Ngunit kapag tayo'y nagpupuri kahit walang sagot, para nating sinasabi, Panginoon, sapat ka na. Kahit wala pa, sapat na ikaw ay kasama ko. Isipin mo ang isang magsasaka. Hindi siya araw-araw nagsusumbong sa lupa kung bakit hindi pa tumutubo ang binhi. Hindi siya araw-araw tumitingin na parang pinipilit ang halaman na lumaki. Anong ginagawa niya? Inaalagaan niya ito. Dinidiligan, pinagkakatiwalaan ng panahon. Ganyan din ang pananampalataya. Hindi agad tumutubo, pero sa bawat araw na inaalagaan mo ito ng panalangin, ng tiwala at ng pasasalamat, darating din ang araw na mamumunga ito. Ang problema sa atin, gusto natin ng instant. Instant na kasagutan, instant na kaginhawaan, instant na himala. Pero ang mga bagay na may tunay na halaga ay hindi minamadali. Ang tunay na pagpapala ay dumarating sa tamang panahon. Kaya't huwag mong sukatin ang kabutihan ng Diyos batay sa bilis ng kanyang tugon. Sukatin mo ito sa kanyang katapatan, sa kanyang karakter, sa mga beses na sinagot kanya noon. Hindi kailan mo gusto, kundi kailan mo higit na kailangan. May mga panahon sa buhay na wala kang ibang maririnig kundi ang katahimikan ng langit. Pero alam mo ba,
Sa katahimikang iyon, tinuturuan ka ng Diyos na magtiwala, hindi sa sagot, kundi sa Kanyang presensya. Tinuturuan kang manalangin hindi lang para sa resulta, kundi para sa relasyon. Tinuturuan kang tumahimik upang marinig ang tinig ng Diyos, hindi ang bulong ng mundo. Sabi sa awit 41, ako'y buong tiyagang naghintay sa Panginoon at duminig siya at pinakinggan ang aking hinaing. Ang susi ay nasa salitang buong tiyaga, hindi kapiranggot, hindi kalahati, kundi buo, buong loob, buong tiwala, buong puso. Kaya't kung ikaw ay napapagod na, huwag kang mahiya, iyak mo sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, pagod na ako, pero hindi pa ako sumusuko. Dahil minsan, ang pinakataimtim na panalangin ay hindi yung mahaba o maganda sa pandinig. Minsan, ito yung panalangin umiiyak lang at humihinga ng, Panginoon, tulungan mo ako. At sa bawat bulong mong iyon, dumarating ang Diyos. Hindi palaging sa paraan na gusto mo, pero palaging sa paraan na makakabuti sa iyo. Minsan sa pamamagitan ng taong hindi mo inaasahan. Minsan sa panahon na akala mo tapos na. Minsan sa gitna ng katahimikan, maririnig mo lang bigla sa puso mo, Anak, narito ako. Hindi kita iniwan, hindi ka ko kinalimutan. Tuloy mo lang, malapit na. Kung kailangan mong umiyak, umiyak, pero pagkatapos, magpahinga ka sa presensya ng Diyos. At pagkatapos ng pahinga, tumayo ka ulit, magpatuloy, manalangin, magpasalamat, sapagkat may ginagawa siya. Hindi aksidente na napapakinggan mo ito ngayon. Isa itong paalala, ang himala ay malapit na. Maaari mong maramdaman na parang wala pa ring nangyayari. Pero sa panloob mong buhay, may ginagawang bago ang Diyos. Baka hindi pa sagot ang ibinibigay niya. Baka hinuhubog ka muna niya para maging handa ka sa kasagutang darating. Sapagkat ang taong handa ay hindi nasisira ng pagpapala. Sa halip, siya ang nagiging daluyan ng mas marami pang biyaya para sa iba. Ngayon gusto kitang anyayahan na tumigil sandali. Tumahimik. Pakinggan mo ang tinig ng Diyos na nagsasabi sa iyo ngayon, Anak, ako ang panahon. Ako ang sagot. Ako ang lahat ng kailangan mo. At sa panibagong araw na ito, ibigay mo ulit ang puso mo sa Kanya. Huwag mong hayaan na ang reklamo ang maging tunog ng iyong pananampalataya. Gawin mong panalangin ang bawat pag-aalinlangan. Gawin mong pagsamba ang bawat tanong. Isulat sa comments ang mga salitang naririnig natin sa mga dasal ng maraming mananampalataya sa Pilipinas. Panginoon, Ikaw ang aking lakas at pag-asa. Maaari mong idagdag ang iyong kahilingan o ipanalangin ang isang mahal sa buhay. At kung gusto mong magpatuloy sa ganitong uri ng gabay at panalangin, pindutin mo ang subscribe. Sa susunod, pag-uusapan natin ang pinakamakapangyarihang sandata para mapanatili ang pananampalataya kahit sa pinakamatagal na paghihintay. Sa araw na ito, pumiling ka. Sa kabila ng aking paghihintay, mananampalataya ako. Huwag mong hayaang ang kawalang kasagutan ang pumuno sa puso mo. Huwag mong hayaang ang katahimikan ang mamayani sa espiritu mo. Bagkus, hayaan mong ang pagkakalapit mo sa Diyos ang maunang magsalita kahit wala ka pang nakikita, kahit wala ka pang maririnig. Sapagkat ang kanyang mga mata ay nasa likod ng bawat tanong mo at ang kanyang mga kamay ay nasa unahan ng bawat hakbang mo. Kapag ang oras ay tila tumitigil, ginagamit ng Diyos ang gabay na maghintay ng may pananampalataya para patibayin ang kaluluwa mo. Ang salitang hintay ay hindi sinonim ng wala nang mangyayari. Ito ay sining ng pagsumpa sa tiwala, ang sining ng pagsabi, hindi ko alam kung paano at kailan, ngunit pinipili kong paniwalaan na ang pangako mo ay totoo. Blangkong salita, hindi. Ito ang pinakamalakas na pahayag ng isang puso na tinatanggap ang direksyon ng Diyos sa oras niya. At ang tadhana ng Diyos kapag siya ang nasa kontrol ay hindi makalimutan, hindi natitinag, hindi napapaligiran ng pag-aalinlangan. Alalahanin ang bersikulong nabanggit ko sa iyo. Ipinagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong lakad.
Magtiwala ka sa Kanya at Siya ang gagawa. Sa awit 37:12, pinapaalala nito na may hakbang na dapat mong gawin, ang hakbang ng pagtitiwala. Hindi ito pasibong paghihintay lang. Ito ay aktibong paniba ng panahon. Ibigay mo ang iyong mga plano sa Kanya. Ibigay mo ang iyong mga hinihintay sa Kanya. At pagkatapos, maghintay ka ng may pananalig, ng may pag-asa, ng may katiyakang Siya ang gagawa. Ikaw ngayon ay nasa pagbubukas ng bagong deklarasyon. Bagaman hindi ko pa nakikita ang tugon, pinili kong sumamba, pinili kong magtiwala. At sa bawat umaga na bumabalik ka sa panalangin ng umaga, sa pananampalatayang iyong sinubok, sa katahimikan, alam mong ang Diyos ay nagtatayo sa loob mo ng isang puso na handang tumanggap ng higit pa sa inaasahan mong tugon. Handa para sa bersyon ng sagot na mas malaki, mas makapangyarihan, mas mapagmahal kaysa sa naisin mo. Dahil ganoon ang Diyos, hindi Niya sinusukat ang liwanag sa atin batay sa ating mga sukat, kundi ayon sa Kanyang sukdal. Sa mga araw na tila walang aksyon, tandaan, hindi Kanya pinababayaan para lang sa paghihintay. Pinatitibay Kanya, hinuhubog Kanya, inaayos ang timing at ang paraan ng tugon nang hindi nakikita ng karamihan. At kapag dumating ang sagot, darating ito gaya ng isang alon, hindi palutang-lutang, kundi hinog, matibay at pinagmamahal. Ngayon, nais kong humarap ka sa isang bagong deklarasyon. Kahit hindi ko pa nararamdaman ang sagot, nararamdaman ko ang Kanyang kapayapaan. Iyon ang kapayapaan na hindi dahil sa sitwasyon, kundi dahil Siya ang kasama mo. Ibig sabihin nito, ang araw-araw mong paginalangin, ang panalangin ng umaga, ang panalangin ng gabi, ang panalangin ng tahimik kapag wala ka ng salita, ay may epekto. Hindi nawawala, hindi napapariwara. Ang bawat bulong mong panalangin ay may titig na tumutugma mula sa Diyos. At sa iyong kagandahang loob, ang pista ng sagot ay mas lalapit kaysa sa inaakala mo. Sa huli, ang ating deklarasyon ngayon, ako ay handa. Handa na akong tanggapin ang sagot. Handa na akong gamitin ang biyaya. Handa na akong magsaksi. Kung naghihintay ka para sa direksyon ng Diyos, para sa pagbabago, para sa himala, para sa pangako, ito ang pagkakataon mo. Ito ang sandali mo. Huwag mong ipagpaliban ang panalangin. Huwag mong sayangin ang oras sa pagdadalawang isip. Tumayo ka ngayon sa harapan ng Diyos na may pusong bukas. Sabihin, Panginoon, narito ako. Kailangan ko ang iyong direksyon. Pagtitiwala ko ang itinataas ko. Isulat sa comments ang pahayag na madalas naririnig sa mga iglesia sa Pilipinas, sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Maaari mong idagdag ang isang mahal sa buhay na gusto mong ipagdasal ngayon o isang kahilingan na nasa puso mo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang subscribe para hindi mo palampasin ang susunod na bahagi. May mas malalim pang salita at mas makapangyarihang hakbang para sa pananampalataya mo. Tahimik ka muna ngayon. Huwag kang magmadali. Hayaan mong bumaon sa puso mo ang lahat ng narinig mo. Hindi ito basta salita lang. Ito'y paalala, ito'y panawagan, ito'y direksyon mula sa Diyos. Sa bawat salitang binitiwan mo, sa bawat Panginoon, nagtitiwala ako, may nangyayaring hindi mo man makita agad, pero tiyak mong mararamdaman sa takdang panahon. Ang pananampalataya ay hindi laging may kasamang pakiramdam, pero ito'y palaging may bunga. Ngayon, hayaan mong ipunin sa katahimikan ang kapayapaan na ibinubuhos ng Diyos sa puso mo. Hindi man agad dumarating ang sagot, dumating na ang presensya niya. At minsan, iyon ang pinakamasarap sa lahat. Ang malaman mong hindi ka nag-iisa, hindi ka pababayaan, at may plano ang Diyos para sa bawat detalye ng buhay mo. Ang panalangin ng umaga na ito ay hindi nagtatapos dito. Sa totoo lang, dito pa lang nagsisimula ang bagong yugto ng pagtitiwala. Isang tiwala na hindi na ayon sa sitwasyon, kundi sa salita ng Diyos. Sabi sa Isaiah 60:22,
Sa tamang panahon, ako ang Panginoon ang siyang gagawa nito ng madali. Hindi kailan mo gusto, kundi kailan dapat. Pero pag dumating, mabilis, buo at may pirma ng Diyos. Kaya't sa pagtatapos ng mensaheng ito, magpatuloy ka. Huwag mong bitawan ang disiplina ng panalangin. Ibalik mo lagi ang puso mo sa presensya niya. Sa bawat umaga, sa bawat gabi, sa bawat paghintay, sa bawat sandaling tila walang nangyayari, doon mo maririnig ang tinig niya. Time team, tahimik pero tiyak. At sa panahong iyon, masasabi mong, "Salamat Panginoon, dahil sa bawat segundo ng katahimikan, ikaw pala ay kumikilos." Ngayon, nais kitang anyayahan, isulat sa comments ang isang panalangin gusto mong ipagpatuloy ngayong linggo o ilagay ang simpleng salitang sinasabi ng maraming mananampalataya sa bawat pagsubok, "Tapat ang Diyos." Gusto kong makita kang lumalaban sa pananampalataya. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ngayon na ang tamang oras. Pindutin mo ang subscribe at ang notification bell para sa araw-araw na panalangin na magpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa laban na to. At habang naririto ka pa, may isa pang mensaheng inihanda para sa iyo. Pindutin mo ang video na lumalabas ngayon sa screen. Doon, palalalimin pa natin ang pananalig mo at ituturo ko sa iyo ang susi para manatiling matatag kahit sa gitna ng katahimikan. Patuloy kang makinig dahil ang Diyos hindi pa tapos sa iyo.